Yung target natin sa COMELEC is around 1.5 million dapat by 2028 elections. Kahit 1.5 million, isipin nyo pa rin, it's just 10% of the total number of Filipinos abroad. But of course, yung total number na to also counts minors and yung mga ibang hindi na rin qualified to vote. But still, it's a long way to go and a huge opportunity for us to increase our voter base. Sa 10 milyong Pilipino na nasa ibang bansa, 12% o nasa 1.2 million lang ang rehistradong botante base sa record ng Commission on Elections nitong nakaraang 2025 midterm elections. At ayon sa komisyon, maaari pang mabawasan ang nasabing bilang kapag naglinis sila ng listahan at naalis ang mga inactive voters o yung mga hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Kaya ayon kay COMELEC Director for Attorney Ian Gionanga, nag-iisip na ang komisyon ng paraan upang mas mailapit sa mga Pinoy abroad ang pagboto at pagpaparehistro. Isa na rito, aniya, ang pagsabay sa pag-renew ng pasaporte ng mga overseas Pinoy sa mga susunod na taon. Most of those 10-year passports would be expiring in the next 2 to 3 years. So which means that we'd have an influx of Filipinos going to the embassies and consulates there. So we want to maximize that that trend na pupunta ulit sila sa embassies and consulates. Ayon kay Atty. Gionanga, sa ganitong estratehiya mareresolba nito ang ilan sa kadalasang dahilan ng mga Pinoy na walang oras para sa voters registration o kaya malayo ang embahada ng Pilipinas sa kanilang mga lugar. Kaugnay nito, patuloy na rin ang COMELEC sa pagpapabuti ng nasimulan nilang online o internet voting nitong 2025 midterm elections. With internet voting, yun yung gusto nating i-address din. Na it doesn't just address the issue on gender inequality. Kasi nga, you're really giving access to everyone, regardless kung ano yung status nila, regardless ano yung gender. Nagiging issue na lang din doon is kung ano yung access nila in technology, for example. So, nawawala yung gender gap if na-address mo na through the use of technology. So, hopefully, as we progress din, not just siguro with the use of technology sa voting, but with registration. Dahil dito, inaasahang kakaunti na lang ang dadayo sa mga embahada o konsulado kung internet voting na ang karamihan, lalo na at nitong nagdaang eleksyon ay naging maayos ang botohan gamit ang internet sa unang pagkakataon. As mentioned na, yung turnout natin for 2025 was 18.4%. We're only able to meet yung 2019 record natin. So we were not able to exceed yung so far yung highest record for overseas voting, which is 2022 elections. But understandably, it's also a presidential election. So ang daming factors na iniisip natin. Posible kasi ito lang talaga yung nag-intend to vote during that time because it's a midterm elections. Iba rin yung init ng elections ng 2022. So, iba rin, I guess, I'm feeling na mas iba yung init din for the 2028 elections. So, mas chances are it would definitely be higher. Sa tulong ng Department of Foreign Affairs Overseas Voting Secretariat, nais ng COMELEC na mapaigting pa ang information dissemination sa mga Pinoy abroad upang makahikayat ng mas maraming magparehistro at bumoto. Bukod dito, patuloy rin ang DFA at COMELEC sa pagsasagawa ng mga forum kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga akademiko upang talakayin ang mga hamon at tagumpay sa overseas voting at maglatag ng mga plano para sa mas epektibong pagpapatupad nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.